Pagiging swerte o malas sa mga tao, abay palagi nating nadidinig ang katagang ito. Ang mga ito ay gabay lamang. Tayo pa rin ang may hawak ng ating kapalaran. Hindi. Si ano? Wala itong kinaiba sa taong nangako na dadalhin kanya sa Quiapo sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng mapa. O sa isang chef na lulutuan ka raw ng pinakamasarap na adobo sa buong mundo, pero nang ihahain na sa iyo ay biglang magpapasintabi na masarap to, pero depende yan kung ano yung masarap para sa iyo o kung gaano karami yung idadagdag mong asin at paminta pagkatapos. Mga kapatid, walang katapusan ng pagkamangha ng sangkatauhan sa mga bagay, sistema, kaugalian, tradisyon, paniniwala na tumutukoy daw sa ating magiging mga kapalaran, sa ating magiging tadhana. Pero paano kung ang hula sa iyo ay pangyayaring hindi kagandahan at sa halip ay nagsasabi na may naghihintay sa iyo na kapahamakan? May kinalaman dyan ang ating kwento ngayong Biyernes ng Kababalaghan tungkol sa mga barahang mahiwaga na nababalot pa sa isa pang mas makapal at mas madilim na hiwaga. Simulan na natin sa Sana Lord, ang sinulat po ni Macris Magbo Orpilla na tampok nating drama. Ito na po, ang tatlong baraha. O Jello, anong ginagawa mo rito? Akala ko may job interview ka ngayon. Ay, malas na naman. Mukhang hindi ako makukuha sa inaplayan ko eh. Ha? Bakit naman? Akala ko pa naman confident ka kanina bago ka umalis ng bahay. Binidaw mo pa nga kay Lola Estrella na magkakatrabaho ka na. Eh kasi naman ate. Eh ano ngang nangyari? Kung makabuntong hininga ka, para namang new event yung ganito. Nakailang job interview ka na ba na hindi ka swinerte? Ay, ate naman eh. Naalala mo si Melinda, yung ex ko? Melinda? Teka, isipin ko. Kailan nga yan si Melinda? Senior high. Melinda. Ah, yung ex-girlfriend mo nung senior high na obsessed sa'yo? Kung di ako nagkakamali, siya yung naghuramentado sa harapan ng school nyo nung i-break mo. Epic yun kasi sinumpa ka pa. Exactly. Teka nga, bakit mo nga naman biglang naalala si Melinda? Eh paano? Siya yung HR na nag-interview sa akin kanina. Ay, ang malas nga niyan. Bokya ka niyan for sure. Ang nakakainis pa, ang tanong ba naman agad niya sa interview is, how good are you as a person? Have you developed your moral character? Diba? So, ano lang gusto yung palabasin dun? Na masama akong tao, ganun? Ano ka ba? Nagtanong lang naman siya. Sana sinagot mo na lang na nagbago ka na at mas malala ka ng mambabae ngayon. Ate Lara naman eh, hindi ka nakakatulong. Tumadagdag ka lang sa stress ko eh. Ay, nako Jello, sabi ko naman sa'yo, one of these days, makakarama ka sa daming babaeng pinapaiyak mo on a regular basis. Kaya pwede tigilan mo na yung pambababae mo. Magseryoso ka naman. Hindi ko naman kasi kasalanan na mataas yung standards ko sa babae, no? At hindi nila na-meet yung standards ko. O yan, katulad ngayon, hindi mo rin na-meet yung standards ng mga employers na in-applyan mo, kaya 1 year ka nang walang trabaho. Ganun ba? Kung alam ko lang na susumbatan mo ko, hindi na sana ako nagpunta rito para mag-rant. Di kita sinusumbatan. Pinapaalalahanan lang naman kita. Tsaka kung hirap ka na pala mag-apply, edi tumulong ka na lang mag-manage nitong bookstore ni Lola. No? Ayoko maupo lang dyan at maghapong mag-abang sa mga mahilig sa mura at lumang libro. Alam mo, hindi mo naman kasi ako kailangan gayahin. Pwede rin namang mag-cellphone dito, kaya maglaro ng game sa laptop habang nakaupo maghapon. Tsaka masaya naman magbasa. Tignan mo nga itong bagong libro na binabasa ko. Very exciting. Ay, gaya nga ng sinabi ko, mga lumang libro dito. Mamaya, may kung anong insekto pa ako makita sa mga libro dyan eh. Tsaka ate, please, tigilan mo na nga yung kakabasa mo tungkol sa mga voodoo witchcraft na yan. Tsaka yung mga tarot readings na yan. Alam mo, pawirdo ka ng pawirdo.
Tarot readings. Tarot kasi. Grabe ka nga, may mga bagong books din naman dito. Pero mas marami yung binibili natin na lumang books kaysa sa medyo bago-bago pa. Marami rin naman customers kasi maraming libro dito. Tsaka may ibang hard to find titles pa. Basta, hindi ko kaya ang ginagawa mo. Good evening po. Mano po? Mano po, Lola? Aba, ang mga paborito kong apo ay naririto na pala. Ay, kaawaan kayo ng Diyos, mga apo. Teka, di ba, Lola? Ako lang paborito mo? Sabihin mo, dalawa lang tayong apo ni Lola. Ay, teka Lola, nasan si Nurse Dan? Bakit mag-isa ka rito sa kwarto mo? Ay, inutusan ko na kumuha ng tubig sa ibaba. Naubusan ng tubig ang pitsil ko dito sa kwarto. Uy Jello, ayusin mo nga yung mukha mo. Nakanguso ka pa, para kang bata dyan. Ay, bakit nakasimangot? Ang gwapo kong apo, ha? Ay, kumusta ang job interview mo, iho? Ay, Lola. May bruwa kasing nag-i-interview sa akin kaya mukhang di ako papasa dun. Bruha? Ay, magkukulam ba, ha? La, ex-girlfriend niya po yun nung high school. Maghanap ka na lang ng ibang trabaho, apo. Ay, palagay ko hindi ka matatanggap doon. Ako naman, si Lola naman eh. Hindi ko pa nga nakikwento kung ano nangyari. Medyo may idea na ako. Ang sakit ng Lola, ko. Lola, Jello, tawagin mo nga yung nurse ni Lola. Tawagin mo, ipahanda mo na rin yung kotse sa driver. Nalilikip na naman yung dibdib niya, oh. Oo, sige. Ilian mo! Nurse Dan! Nurse Dan! Si Lola! Hello, Manong Ino. Pahanda yung sasakyan. Susugod natin sa ospital si Lola. Lola! Lola! Jello, bilisan nyo! Nawala na malay si Lola! Natakot ako dun, te. Buti na lang stable na yung lagay ni Lola. Kahit pang ilang beses nang nangyari to, hindi pa rin nawawala yung panik at takot ko tuwing susugod siya sa ospital dahil lang sa sakit niya sa puso. Kasi naman, ang tigas ng ulo ni Lola. Sinabihan na pala ng mga doktor na dito muna siya para mas mamonitor siya ng husto. For sure, papapirmahin na naman tayo ng waiver kapag nagpumilit si Lola na umuwi na naman bukas. Ay nako, sigurado nga yan. Kapag hindi tayo pumayag, maglilitanya na naman siya since high school na nawala ang mga magulang natin. Na siya na ang tumayong guardian natin at dapat sinusunod natin ang gusto niya. Ay, tigas ng ulo. Ang pilit talaga niya. Ay wow, parang ikaw. Ate naman eh. Teka nga, ano nga pala yung pinagbubulungan niyo kanina ng nurse? Hindi kasi may binanggit kanina yung nurse ni Lola. Pinapapunta raw siya ng atik ni Lola kanina at may pinapakuha na journal ba yun? Ha? Anong journal? Ewan ko. Pero kaya pala natagalan makabalik yung nurse kanina kasi papunta talaga siya sa atik. Nagdahilan lang si Lola na pinakuha niya ng tubig yung nurse niya. Weird. Di ba kabilin-bilinan sa atin ni Lola na wag na wag tayong aakit sa atik ng bahay? Kaya nga eh. At ito pa'y nakakapagtaka. Binilinan daw ni Lola si Nurse Dan na wag hahawakan kahit na ano dun sa atik maliban dun sa journal na pinapahanap niya. Ay, ano naman nga kaya ang kailangan ni Lola dun sa journal? Ay, so nakuha ba ni Nurse Dan yung pinapakuha ni Lola? Hindi pa. Nakiusap nga si Nurse Dan eh. Tayo na lang daw ang magpunta sa atik kasi hindi niya dapat iwanan pa si Lola kapag oras ng duty niya. Yun, sising-sisi sa nangyari kanina. Pwede namang ako na lang yung aakit ng atik mamaya. Dapat makuha ko na ngayong gabi yung journal habang wala siya sa bahay. Wag na. For sure, makikialam ka pa ng ibang gamit dun kahit alam mong bawal. Teka, kukuha ko ng pamalit na damit ni Lola. Ako na lang uuwi at aakyat sa atik, ha? Maiwan kayo ng nurse dito. Sige, as if namang may choice ako.
dito. Pero kahit maalikabok, maayos ang itsura ng attic. Para lang siyang kwarto na hindi ginagamit. Sobrang iba sa na-imagine ko na tambakang storage na magulo at makalat. Maayos yung kama, ha? May bed covers at unan din. Magkabila, may side table na may lampshades din na nakapatong. Ayun, may study desk. May upuan, may carpet. Sobrang dami lang talagang alikabok, nakakaubo na. Pero malinisan lang to. Maganda na ulit at pwede nang tulugan. Pero, bakit kaya kinandado pa to ni Lola at sinabihan kaming bawal umakyat dito? Pwede naman sanang i-renovate to at gawing lagayan ng mga libro ko. Kaso, hindi ko naman pwedeng sabihin kay Lola ang gusto kong gawin dahil bawal nga kaming pumasok dito. Hanapin ko na nga lang yung pinapahanap na journal. Sabi nung nurse, sa may drawer ng kanan na side table ng kama makikita yun. Ika nga, kanan. Teka, kanan ba kapag nasa kama o kanan kapag nasa harapan ng kama? Subukan ko na nga lang tingnan yung magkabilang side table. Ito, bubuksan ko muna itong mas malapit sa akin. Ay, ayaw bumukas. Ah, nakalak. Baka kasama sa susi ng pintuan yung susi para dito sa drawer na to, ah. Buti inalis ko sa doorknob yung susi kanina bago ako umakyat dito. Subukan ko nang buksan tong drawer. Ayaw na tong isa, oh. Baka para sa kabilang drawer to. Subukan ko nga tong huling susi. Ayan, bumukas na. May kahon sa loob ng drawer. Baka nasa loob nito yung bagay na hinahanap ko. Tingnan ko nga. Ay, ayun. Andito nga yung journal. May maliit na lock din yung journal. Wow, ah. Anong nangyayari? Yung mga yanig ang paligid, lumilindol pa. Bumagsak patagilid ang side table sa kabila. Nahulog at nabasag ang lamp na nakapatong sa ibabaw. Hindi lang nagbagsakan ng gamit dito sa loob ng attic, pati yung alikabok na bulabog. Bakit naman kasi ngayon pa lumindol? Wala tuloy akong choice kundi galawin din lahat ng kabilang lamisita. Nakuha ko na tong journal. Ano naman kayang laman ng isa pang drawer sa side table? Kailangan mag-ingat ako dahil nakakalat ang bubog mula sa nabasag na ilaw. Teka nga, tatayo ko muna itong natumbang lamisita. Teka, bakit nakabukas tong drawer na to? Ibig bang sabihin yung kabilang drawer na may journal lang yung nakalak? Kailangan ko pang magwalis mamaya. Daming bubog. Mas nadurog pa yung ilang bubog ng matapakan ko. Ano ba yan? Teka, ano yun? May kumikislap sa may ilalim ng kama. Silipin ko nga. Aray! Ah! Bakit ba kasi alam ko na may bubog sa carpet? Lumubod at sumilip pa talaga ako sa ilalim. Nasugatan tuloy magkabilang palad ko. Sakit. Total, nasugatan na rin naman ako. Di tutuloy ko na yung pagsilip at pagkapa sa ilalim. Ano to? Parang kahon. Baka baraha. Teka nga, kunin ko nga. Oh my God! Huwag kang lalapit! Please! Please, huwag kang lalapit! Diyos ko, tulungan niyo po ako! Ate Lara! Jello! Jello, oh my God! Oh my God! Narinig kitang sumigaw. Ano nangyari? May nakapasok bang iba dito sa bahay? Sinaktan ka ba? Ha? Hingal na hingal ka. Ate, ano yung kamay mo? Bakit puro dugo? Ano nangyari? Walang nakapasok na ibang tao pero Jello, takot ako. Tara, lumabas muna tayo na bahay. Dalihan mo! Teka, bakit?
Nanginginig yung kamay mo. Akin na nga muna yung mga dala mo. Ano yan? Bara? Huwag na, tara na, dalian mo. Teka, bakit ba tayo tumatakbo? Sino bang mahabol sa atin? Sabi mo wala namang ibang tao doon. Ang daming gagamba dun sa ilalim ng kama sa atik. Ang lalaki nung gagamba. Jello, na-imagine ko pa rin sila papalapit sa akin. Ano tayo, okay ka na? Lumado ka na? Oo, pero kapag naalala ko talaga yung nangyari, natatakot pa rin talaga ako. Baka kaya ayaw tayong paakitin doon ni Lola kasi alam niyang maraming gagamba. Pero bakit hindi na lang niya pinaspray yung kwarto ng insecticide? Hindi ko rin alam. Huwag mo nang ipaalala. Alam ko naman na takot ka sa gagamba pero hindi mo pa rin sinasabi paano nasugatan yung mga kamay mo eh. Buti na lang sa ospital din tayo pupunta. Mapapagamot natin yung mga sugat mo. Hindi mo ba naramdaman na lumilindol kanina? Bumagsak yung mga lamp sa ibabaw ng side table. Nabasag yung ilaw tapos doon ako nasugatan. Teka, lindol? Oo. Ewan ko, parang hindi ko naman naramdaman eh. Tsaka, siguro dahil nagdadrive ako pa uwi. Ay nako, basta Jello. Wag mong sasabihin kay Lola na kaya ako nasugatan eh dahil sa atik. Ha? Pero, hindi ba iaabot natin sa kanya yung journal? Hindi. Si Nurse Dan pa rin ang magbibigay kay Lola ng journal. Ayokong sumamang loob ni Lola sa akin kapag nalaman niya na sinuway ko yung bilin niya sa atin. Pero may kinuha ka pang iba sa loob ng kwarto ah. Hindi ko naman sinasadya. Natakot kasi ako kaya nabitbit ko rin yung kahon nung tumakbo ko palabas ng kwarto. Hindi ko talaga sinasadya, promise. Ibabalik ko lang naman talaga sana sa drawer dahil nahulog nga. Ako na lang yung magbabalik yan sa atik bukas pag-uwi. Hindi naman siguro malalaman ni Lola. Huwag na. Itatago ko na lang muna dun sa bookstore tong cards na to. Hahanap din ako ng tiyempo para masoli ko kahit sa buka na lang ng kwarto kung marami pa rin gagamba. Napasugod kayo rito. Ang lakas talaga ng tunog ng door chime nyo dito sa bookstore. Kapag naririnig ko, parang feeling ko may tililing na rin ako. Sira ka talaga, Miles. Bakit nga kayo nandito? Best friend, nalimutan mo na ba? May usapan tayo ng barkada today. Birthday dinner ni Jules ngayon sa bahay nila. Andun na si Lark. Tayo na nga lang ang hinihintay eh. Ngayon ba yun? Akala ko next weekend pa, kaya siguro tumatawag si Jules kaninang umaga sa akin. Hindi ko nasagot eh, tsaka hindi pa ako nakakapag-return call. Alam mo, Fred, nakakaloka ka. Nakailang message pa kami sa GC kagabi. As a reminder, hanggang kaninang umaga. Naku, nakamute ba ang messages namin? O baka in-archive mo ang mismong group chat? Sira, hindi kasi ako nakakapag-check ng mga chat natin. Busy kasi ako dito sa tindahan, tsaka kalalabas lang ni Lola sa ospital nung isang araw. Wow ka sa pagka-busy ha. May personal nurse si Lola Estrella. Kasama pa niya si Jello. At may assistant ka naman dito. If I know, nauubos ang oras mo kababasa ng libro maghapon. Sana naging libro na lang kami para bigyan mo rin kami kahit kaunti mong oras at atensyon. Wow, ang drama. Hindi bagay sa'yo. Tara na kasi. Para makapunta na tayo sa birthday party. Alam mo naman ikaw ang panauhing pandangal ni birthday boy. Siya, sige na. Magbibilin lang ako kay Rhea. Bakla talaga itong si Lara. Tingnan mo itong librong binabasa. Grabe, ang daming words. Nahilo ko. Pero buti naman at may pictures din. Hindi ba? Ikaw ang bakla? Kurot sa singit, gusto mo? Ay, parang hindi ka na nasanay kay Lara. Tarot card reading na book yan. Ilang libro na kayang nabasa niya na ganyan? Ever since, mahilig siya sa mga ganyan. Hindi ko pa siya nakitang gumamit talaga ng tarot card. Oh, tara na guys. Si Rhea na raw yung bahala dito sa tindahan. Nakatawag na rin ako kay Jello na malilate ako ng uwi. Lara, baka naman pwede nating pasunurin si Baby Jello sa bahay nila, Jules. Hoy, sabi ko sa'yo off-limits si Baby Jello. OA mo naman. Gusto ko lang namang makita yung bata eh.
Kaya pala may paglow yung mga mata mo? At parang kinikilig ka pa, ha? Naku, ewan ko ba dito kay Maggie? Bet na bet yung kapatid ko. Makabata kayo 2 years lang naman yung tanda natin sa kanya. Sige nga, Maggie. Akitin mo na lang si Jello para magkadireksyon naman yung buhay. Talaga? Pumapayag ka na? O hindi, no. Biro lang yun. Ayokong mawala ng kaibigan sa dalas magpalit ng babae niyang kapatid ko. Baka mamaya mapasama ka pa sa mga collectibles niya. Tara na nga. Sabi ko sa'yo kasi, off-limits nga. Sabi ko nga. Pero i-message ko na rin si Jello na pumunta sa party kung gusto niya. Siguradong bored yun kung nasa bahay lang siya ng Saturday night. Lara, buti Hi. naman nakarating ka. Happy birthday. To follow na lang yung regalo, ha? For sure, Lara, ikaw lang. Sapat ng regalo. Jules, nasan si Lark? Nasa game room sa baba. Doon din nakasetup ang pagkain natin. Mauna na kayo ni Maggie. Jules, may dala kaming wine. Kahit alam naman namin na sa presence pa lang ni Lara, lasing ka na. Bumaba na nga kayo. Ang dami niyong sinasabi. Ang ingay. Oo, marami talaga kaming sinasay. Kasi kapag hinintay namin silently ang progress ng panliligaw mo, may anak na ako at apo kahit wala akong matres, hindi ka pa rin sinasagot ni Lara. Birthday ko, di ba? Respeto naman, Miles. Bilisan mo manligaw para respetuhin ka namin ni Maggie. Tara na, Miles. Mahirap makipagtalo sa mga torpe. Maggie! Pasensya ka na sa dalawang yan, ha? Ang kulit, di ba? Alam ko, since high school, makulit naman na talaga sila. Teka, nasan pala si tita? Next week pa babalik mula sa Europe tour nila. Tayo lang ang nandito at saka yung mga maids. Okay. Ano, tara na sa game room? Lara? Salamat sa pagpunta. Oo naman, wala yon. Birthday mo to eh. Tara na kina Miles. Siguradong maghahamon maglaro ng billiards yan. Wow, ang galing! Panis pa rin kayo maglaro ng bilyar kay Lara. Ilang tirahan lang niya, panalo agad. Oh, Miles! Talo ka na naman! Ang galing mo pa rin talagang mag-billiards, Lara. Nakaka-amaze ka. Ano ba yan? Tagal ko na nga hindi nakakapaglaro eh. Buti marunong pa rin ako. Ate Lara! Uy, Jules, tol! Happy birthday! Oh, may dala akong alak at beer, oh. Ano, inom na tayo? Uy, Lark! Miles! Oh, Maggie! Salamat sa pag-chat sa akin na sumunod dito sa party ni Utol Jules, ha? You're welcome, Jello. Jello, invited ka ba talaga? Oo naman, oh. Birthday ng future bayaw ko to, eh. Loko-loko ka. Salamat sa pagpunta, Jello, ha. Sakto, katatapos lang namin maglaro. Kakain na tayo. Sige, gutom na nga rin ako, eh. Kakain lang tapos, inuman na? Oo, pero si Lark ang mas malakas uminom, eh. Ako, titikim lang ako. Yan, dito na si Jello. Di puro patwitams tong kainuman ko. Ano, beer tayo, Jello? Sa pangmalakasan agad. Sige ba? Uy ate, huwag ka na nga sumimangot. Tara na, kakain na raw. Ay, nakakaloka. Parang mas barkada ka pa ng mga kaibigan ko ah. Siyempre, friendly naman talaga ako eh. Lara, may hand cream ka ba sa bag mo? Pahiram naman, oh. Ay, oo, meron. Yung bag ko dyan sa sofa, nandun. Medyo magulo nga lang yung gamit sa loob, pakihanap na lang. Okay. Oh, Lara, may dala kang tarot deck? Basahan mo naman kami. Mamaya na tayo kumain. Ha? Tardek? Ate, marunong ka na ba? Dati nagbabasa ka lang ng libro tungkol dyan, di ba? Hindi ako masyadong marunong, tsaka hindi sa akin yung deck na yan. Paano napunta yun sa bag ko? Alam ko, iniwan ko yun sa bookstore ah. Kain na muna tayo, Lara. Hoy, Miles, kakain muna. Mamaya na kung ano-anong gusto mong ipagawa kay Lara. Oo na. Hindi ka pa nga sinasagot eh. Under desaya ka na agad.
Lara, game na. Basahan mo na ako ng taro. Ayoko, Miles. Hindi nga sa akin tong cards. Sige naman na, friend. Ang boring dito eh. Dahil ayaw niya namang uminom na dalawa. Kung gusto mo makipaglasingan kina Jello at Lark, hindi ka namin pipigilan, girl. Push mo yan. Ako? Baka malaman pa ni Jello na malakas akong uminom. Mag-turn off pa yun sa akin. Loka ka. Baka ma-impress pa nga yun sa'yo eh. Kaya tama, wag ka na lang uminom with them. Para hindi ka matipuhan ng kapatid kong babaero. Grabe ka naman kay baby Jello ko. Uy, ano na, Lara? Sige na, habang hindi pa bumabalik si Jules. Kayo naman kasi, birthday ng tao, inutusan nyo pa na mag-refill ng tubig. Dapat kasi kayo na lang kumuha sa taas. Para ano? Para titigan ka lang niya buong gabi? Ewan ko ba kasi naman yung kaibigan natin sobrang torpe. Decade na making na yung panliligaw sa'yo. Ano ka ba? Hindi naman nanliligaw si Jules. I think kayo lang ang nagsasabi niyan. Kasi torpe nga siya. Game na, basahan mo na ako. Feeling ko talaga stuck ako ngayon eh. Baka matulungan ako ng tarot reading mo para maliwanagan sa mga bagay-bagay. Game na, Lara, please. Pagkatapos ni Miles, ako naman, okay? Ang kulit nyo. Sige na nga. Ito yung baraha. Hinga ka ng malalim. Miles, focus ka sa career mo habang nagbabalasa ka nitong deck. Kapag okay na, balik mo sa akin. Okay na? Miles. Masama ang kutob ko. Ayoko nang ituloy ito. Ha? Bakit naman? Nasimulan na natin, Lara. Kaya mo yan. Basahin mo na. See? Pati ang langit, sinasabihan tayo na ituloy mo na yan. Game na, Lara. Nakabunot ka naman na. Basahin mo na. Okay. Itong card na to. For the past, ito ang 8 Pentacles. Ipinapakita dito na hardworking ka at pinagbubuti mong maigi ang ginagawa mo. Wow, spot on, ha? Ako yan. Pangalawang card. Present. 2 of Swords. Ibig sabihin, may iniiwasan kang isang malaking desisyon sa buhay mo. Hindi mo alam kung anong pipiliin. Nagdadalawang isip ka sa dalawang option kung ano man yun. Grabe, Lara. Mukhang marunong ka na nga talaga. Sa final at pangatlong card, Death card. Ha? Ano? Hindi naman sobrang nakakatakot ang Death card, friend. Ibig sabihin, for your future, may pagbabago o maaring isang malaking pagbabago na biglaan. So, hindi naman talaga bad ang death card? Kapag pinagsama-sama mong tatlong cards, ibig lang sabihin na pagbutihin mo ang magiging desisyon mo, nababago ng husto sa buhay mo. Grabe! Ang galing naman! Ako naman, Lara. Sige, teka, inom lang ako ng tubig. Sobrang kinakabahan ako na nanunuyo ang lalamunan ko at parang pinapahinaan ako sa pagbabasa nitong tarot cards. Game na, Lara. Nakadalawang baso ka na ng tubig. Nasingitin patuloy ako ni Jello at ni Lark. Dapat ako muna ang binasahan mo after kay Miles. Yung tuloy, pang-apat na ako. Alam mo naman yung kapatid ko, nuknukan ng kulit lalo na nalasing pa. Kita mo nga, nakatulugan niya na yung tarot reading ko. Hindi niya natapos. Ang cute nga eh. Yak, ikaw lang yata nakikitan sa kapatid ko eh. Ano ka ba? Si Lark cute din. Hindi, no? Buti nga, binitbit na ni Jules papunta sa kwarto ang dalawang yun eh. Amoy beer? O sige na, dali, game na. Gusto kong malaman kung anong future ko. Nako. Sige na nga. Ito na yung cards mo. Habang nagsha-shuffle ka, mag-focus ka sa sarili mo at sa emosyon mo. Okay. Ito na. Itong card na to, para sa nakaraan. Ang tawag dito, The Lovers. Lovers? Para sa akin na walang jowa? Nakikita ko dito na sa simula, maayos ang relasyon mo at may magandang koneksyon. Siguro if hindi literal na lovers, sa relationship mo with others in general.
Wow. Mukhang promising ah. Second card mo para sa kasalukuyan. Narito ang... Devil? Devil card ba yan, Lara? Oo, devil card to. Uy, kaloka naman. May pakulog pa. So, Lara, ano na nga ang the devil card na yan, ha? Posibleng toxic at may mga bagay na nakakasakal at nakakadurog ng puso na para kang nakakulong na hindi healthy. Ibig sabihin din itong card na to, warning, pagbabanta sa isang pangyayari na puno ng takot. Eh, paano naman naging present na reading yan? Wala naman akong current jowa. Anyways, ang last card naman, Lara. Dali! Okay, itong huling card, tawag dito Tower. Nangangahulugan ng isang biglaan at matinding pagbabago. Posibleng may paghihiwalay o kaya naman isang matinding panganib. Nakakatakot naman ang reading mo sa akin. Bigla tuloy akong nalungkot. Nasa iyo naman ang interpretation yan, Maggie. Siyempre, binasa ko lang yung lumabas na 3 cards. I know. Hindi rin naman ako naniniwala sa ganyan. Na-curious and bored lang naman talaga ako, no? Clubbing tayo? Clubbing? Naka-t-shirt at pantalon lang ako. So? Kayo na lang ni Miles. Pwede naman kayong dalawa na lang eh. Party dress is life nga yung get-up niyo palagi. Tsaka, hindi rin ako pwede dahil sabay din kami dapat umuwi ni Jello. Miles, Maggie, Lara, nood tayo ng movie sa room sa taas. Tulog si Jello at Lark eh. Magpapababa muna sila ng amats bago kayo ihatid. Buti pa kayo na lang ni Lara mag-movie bonding. Mauna na rin kami ni Maggie. Gusto mag-clubbing ng bruho eh. Ano, tara na ba? Sureness! Oy, Jules! Enjoy your birthday! Ay! 12:30 na pala, so kahapon pa pala ang birthday mo. Oo na. Sige, ingat kayo ni Miles. Salamat sa pagpunta, ha? Okay, bye, Lara! Bye. Salamat sa tarot card reading, ha? Okay, ingat kayo ah. Huwag masyadong mabilis sa pag-drive. Uy, Maggie ah. Muulan pa naman. That I cannot promise. Ang sarap kaya magpaharurot ng kotse kapag madaling araw. Tsaka, mukhang patila na naman ang ulan. Tara na, Miles! Tara! Nakakaloka itong si Miles. Tinulugan ako. Hoy, Miles! Tulog ka man talaga, ha? Ako, ginawa mo pa akong driver? At biglang nagpapahatid na sa kondo niya ngayon? Sino mag-aakala na may manliligaw pala siya na kapitbahay niya? Tinawagan pa niya para lang sabihin tinatanggap niya na ang pagmamahal ng boylet. Na-inspire daw siya sa tarot reading ni Lara. Kakaloka! Naunahan pa akong magjowa nito. Ang saya talagang magmaneho ng ating gabi dito sa kalye na to. Walang halos dumadaan, 41 way at madaling araw na. Kahit bilisan ko above the speed limit, ang pagpapatakbo, okay lang. Teka, bakit may paparating na truck? One way ko ah! Jules, anong sabi? Nasaan si Miles at Maggie? I'm sorry, Lara. Hindi sila nailigtas. Masyado matagal daw ang pagkakaipit nilang dalawa sa truck na bumangga sa kotseng sinasakyan nila. Bukod pa dun, malakas ang impact dahil parehong mabilis ang takbo ng dalawang sasakyan. Jules! Pati yung dalawang sakay ng truck hindi na rin umabot sa ospital, Lara. Hindi mo yan dito. Panaginip lang to. Masamang panaginip lang to. Hindi ako naniniwala na nangyari to, Jules. Nagbibiruan pa tayo kanina, di ba? Paano biglang nangyari yun? Wala na sila ngayon. Sana pala hindi ko na lang sila pinayagang umalis sa bahay. Si Lark, natawagan mo na ba? Kanina pa siya nakauwi bago natin matanggap yung tawag mula sa mga polis, di ba? Ito. Tumatawag na mama ni Lark. Sandali lang, sasagutin ko lang, ha? Tita, good...
Ano po? Jules, bakit? Hoy, nanginginig ka. Nabitiwan mo pa yung phone mo. Ano bang nangyari? Lara, sila... Ano? Ano nangyari? Nasa ospital din sila ngayon. Cardiac arrest. Wala na raw buhay nang makita ng mama niya sa kwarto. Lola, pwedeng makitulog? Oo naman, Apo. Halika. Nurse Lani, iwan mo muna kami ni Lara. Sa quarters ka muna matulog, ha? La, kumusta naman po yung nurse niyo kapag gabi? Okay naman, Apo. Nahuhuli ko lang siya minsan na nakakatulog kapag akala niya itulog na ako. Pero mahusay naman sila ni Nurse Dan. Mabuti naman po. Hey, Lara. Ikaw po, kamusta ka? Kayo ni Jules. Hindi pa nga rin po kami makapaniwala, Lola eh. Sa isang iglap lang, naubos sa mga kaibigan namin. Lola, miss na miss ko na po sila. Wala man lang pangitain, wala man lang kahit anong warning. Apo, ganun talaga ang buhay. Oo nga po, pero ang babata pa po nila. 25 years old lang po sila, Lola. Ang dami pa sana nilang nagawa sa mundo. Apo, hindi talaga natin hawak ang buhay natin. Dahil pahiram lang ito ng Panginoon. Kaya kayong dalawa ni Jello, ha? Si Jules din. Tratuhin ninyo ang bawat araw na para bang huling araw na ninyo sa mundo. Opo, Lola. Si Jello nga po ngayon mas puspusan na yung paghahanap ng trabaho eh. Nabanggit nga niya sa akin. Ay, natutulog na ba ang kapatid mo? Opo, Lola. Parang lagi nga po siyang inaantok ngayon kapag nasa bahay. Ay, ako rin pala ngayon, inaantok na. Tulog na po tayo, La. Good night po. Good night din, Apo. Nakakakilabot ang nangyari sa mga kaibigan ng mga apo ko. Huling beses na may ganitong trahedya ay noong maaksidente ang anak ko at ang asawa niya. Ang mga magulang ni Jello at Lara. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Dahil yun din ang gabing inatake sa puso ang asawa ko sa atik. Ate Lara, tara, uwi na tayo. Ang putla mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ate. Uwi na tayo, inahandok na ako eh. 5 p.m. pa lang, pero sige, pwede naman na dahil nandito naman na si Rhea. O ano, kamusta job hunting mo? Ayun, walang progress pero hindi ako titigil hanggang wala akong trabaho. Tara ate, uwi na tayo. Magpaalam ka na kay Rhea. Sige, ubo ko na naman ng ubo. Sandali lang, pupuntahan ko lang si Rhea sa may bookshelf sa likod. Rhea? Rhea! Jello! Jello, si Rhea! Hindi na siya humihinga! Ate, ayos ka lang? Grabe yung nangyari sa kanya. Inatake ng puso si Rhea, ang bata-bata pa niya. Hindi ko na nga talaga alam kung bakit ang daming nangyayaring ganito eh. Pero teka, maiba nga ako. Nasoli mo na ba sa taas yung tarot deck? Sabi mo, nakita mo na naman yun sa bag mo kahit na tinapon mo na sa basurahan kahapon. Yun nga yung pinagtataka ko eh.
Hindi ko alam kung makakalimutin na ba talaga ako o may sa maligno yung deck na yan. Ate naman eh. Nagpapaniwala ka ba sa ganun? Siyempre hindi. Ano, so nasoli mo na nga sa attic? Oo, pero hindi na ako pumasok mismo sa kwarto sa attic. Hinagis ko na lang papunta dun sa kama. Tapos tumakbo na ako pababa ng hagdanan dahil baka magsilapitan pa yung mga gagamba na yun. Oh, yan na pala si Lola. Lola, mana po. Mana bola? Ay, maupo na kayo at magsimula na kumain. Ay, Jello, ay bakit ang putla ng mga labi mo? At nangangalumata na rin. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos, Apo? Puro tulog na nga lang po yung ginagawa ko sa bahay, Lola eh. Pero bakit ganyan nga ang ilalim ng mga mata mo? Baka dahil lang po sa ubola. Kaya na po tayo para makatulog na. Kasama ko naman ang panggabi kong nurse papunta dito. Pero pakiramdam ko ay mag-isa lang akong umakyat. Ay, ngayon na lang ulit ako nakaakyat sa lugar na ito. Teka, bakit basag ang lampshade at sa kaliwang bahagi pa ng silid? Sana lang mali ang iniisip ko. Nurse Lani! Nurse Lani! Pakibuksan mo nga ang drawer na yun sa kaliwang lamiseta para masilip ko. Iwasan mo ang mga bubog sa sahig. Pakilinisan na rin mamaya ang mga bubog, ha? Oh, Diyos ko. Ano itong nangyayari? Bakit walang laman ang drawer ng lamisita na yun? Good afternoon, Lara. Jules, napadalaw ka. Hindi ka kasi nagre-reply sa messages ko kaya... Sorry, nagmamadali kasi akong umalis ng bahay. Sinamahan ko sa doktor si Jello. Naiwan ko yung phone ko. Kumusta siya? Nakita ko siya the other day. Parang namamayat siya at namumutla. Bukas pa nga makukuha yung mga resulta ng test na ginawa kanina eh. Pero nagpapahinga na sa bahay si Jello. Walang tigil din kasi sa pag-ubo eh. Uuwi ka na ba? Tara, hatid na kita. Okay lang. Sige, ilalak ko na lang tong bookstore. Mag-isa ka rito? Oo, hindi pa ako nakakahanap ng kapalit na assistant ko. I'm sure nabalitaan mo rin. Oo. Condolences, Lara. Ate Lara! Jules! Oh, Tol. Hinihingal ka pa. Ate. Jello, teka, phone ko yan ah. Akin na, dinala mo pa rito, pauwi na rin ako. Ate, walang tigil sa pag-ring yung phone mo kaya sinagot ko na yung tawag. Sino bang tumatawag? Andito naman si Jules ah. May tumawag ng mga pulis dahil ikaw daw yung last na taong minessage at tinawagan ni Lani. Lani? As in si Nurse Lani? Wala ba siya sa bahay? Alam ko, nagpalitan na sila ng shift nung isa pang nurse ni Lola. Ate, wala na siya. Ha? Wala na si Lani. Ha? Ano? Nasagasaan daw kanina habang papunta sa bahay. Dead on the spot. Jello! Jello, bumalik ka rito! Bakit kahit anong habol ko kay Jello, hindi ko siya maabutan? Ate! Ate Lara! Tulungan mo ako! Jello! Papunta na ako! Hintayin mo ako, ha? Jello! Ate Lara! Hindi ko na kaya! Jello! Ang kapatid ko! Jello! Jello! Ate Lara! Ate Lara! Nasa bahay na tayo! Gising na! Ay, kanina ka pa ungol na ungol dyan. Nakakahiya nga dito kay Jules, oh.
Ginawa mo na kang driver, tinulugan mo pa. Jello? Jello? Ano ba, ate? Huwag mo ko yakapin. Baka mahawa ka pa sa ubo ko. Buti naman panaginip lang lahat. Pero anong ibig sabihin ng panaginip na yun? Warning ba o imagination ko lang talaga? Oh, ay bakit wala kayong mga gana kumain? May bisita pa naman tayo. Jules, iho, kain lang ng kain ha. Opo, Lola. Salamat po. Ay, Jello, apo. Wala bang inireset ang gamot sa'yo? Wala pa po eh. Pagkatapos na lang daw makuha yung resulta ng mga lab test. Tapos na po akong kumain. Punta na po ako sa kwarto. Sige, apo. Jules, Ate Lara. Pahinga ka, Tol. Hey, Lara. Ano itong sinabi ni Jello kanina na wala na raw yung assistant mo? At ba't si Nurse Lani? Nakakapanlo mo naman ang ganitong mga balita, apo. Ano bang nangyari? Lola, hindi ko nga rin po alam eh. Excuse me lang po. Mag-CCR lang po ako. Lara? Si Jello! Walang malay dito sa hallway! Dalhin na natin sa ospital! Jello! Jello! Lara, ako na mag-fill out ng hospital forms. Basic lang muna ilalagay ko. Itatanong ko na lang sa'yo kapag may hindi ako sigurado, ha? Samahan mo na lang si Jello sa loob. Akin yung bag mo. Ako na rin ang magdadala. Jules, bakit sabi ng mga nurse kanina maayos ang vitals ng kapatid ko? Eh kung wala silang makita problema, bakit hindi siya magising ngayon? Chinecheck pa nila kaya tumahan ka na. Kanina ka pa umiiyak. Baka ikaw naman ang magkasakit. Tatagan mo ang loob mo, ha? Kung walang sakit si Jello, magigising din siya. Pakiramdam ko nauubos lahat ng tao sa paligid ko. Ano na lang sasabihin ko kay Lola nito? Ay, si Lola nalimutan kong tawagan. Jules, pabot ng phone ko nandyan sa bag. Ay, hindi ako na lang pala kukuha. Teka, bakit nandito na naman to? Alin? Jules, itong tarot deck na to, ilang beses ko na itong inalis sa bag ko. Pero paulit-ulit na bumabalik. Ha? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero totoo yung sinasabi ko. Paulit-ulit ko nang sinusubukang alisin tong tarot deck na to sa gamit ko. Parang nakita ko na dati yan. Hindi ba ginamit mo yan nung birthday ko? Nung birthday mo, oo. Nung nag-tarot reading. Jules. Lara, nanginginig ka. At ang higpit pa ng kapit mo sa braso ko. Jules. Bakit? Jules, kailangan kong umuwi sa bahay. Kailangan kong personal na makausap si Lola. Hindi na kailangan, apo, Lara. Dahil naandito na ang Lola. Lola. Patawad, apo. Hindi ko kaagad naisip na posibleng may kinalaman ang tarot deck na yan sa mga kaganapan nitong mga nakaraang linggo. Sorry po, Lola. Alam ko po kasalanan ko to eh. Hindi ako dapat nagpunta dun sa attic. Sana hinayaan ko na lang yung nurse mong inutusan ng umakyat doon para kunin yung journal. Sorry po talaga. Huwag ka nang umiyak, apo. Hindi naman ako galit. Nakita ko po tong deck at hindi ko po sinasadyang nadala palabas ng attic dahil nagmamadali po akong tumakas palayo sa mga gagamba nun. Baka subconsciously nadampot ko rin dahil fascinated ako sa mga tarot readings, di ba? Hindi ko na rin po alam talaga, Lola. Sa pinaka-importante muna tayo mag-focus, apo.
sabihin mo muna sa akin kung sino ba ang binasahan mo ng tarot deck na yan. Lola, Kailangan natin silang balaan. May sumpa ang mga barahan na yan, Apo. Hindi magandang mangyayari sa mga taong binasahan ng kapalaran gamit ang tarot card. Kada reading ay nangangailangan nito ng kaluluwa bilang kapalit. pero Lola, wala na po lahat ng mga nagpataro reading sa akin. Pwera po kay Jello. Si Jello, Lola, nakatulugan niya yung pangatlong card. Nakatulog siya? Opo. Mabuti at nakatulog siya. Ibig sabihin, hindi na kumpleto ang sumpa. Pero may kapangyarihan pa rin ang naunang dalawang card. At marahil, yun ang nagpapahina sa katawan ni Jello. Ang cards. Diyos ko, ano nang nagawa ko sa mga tao sa paligid ko? Paano na lang yung kapatid ko? Ano pong gagawin ko, Lola? Lara, Apo. Ito ang journal ng iyong lolo. Magagamit ninyo ito. Nagsisisi ako na ipinakuha ko pa ito sa atik. Nais ko lang naman sanang makitang muli ang sulat ng aking minamahal na si Domingo. Lola, Nang gabing maaksidente ang mga magulang ninyo ni Jello at inatake siya sa puso, sa silid sa atik, kung saan niya ikinandado ang card at ang journal. Nagpasya akong isara ang buong atik at sikaping walang makakuha ng deck at journal na yan. si Lolo po. Oo, Apo. Ang lolo mo, ang huling nagbasa ng tarot card na yan. Iiwan ko ang journal sa inyo ni Jules. Basahin ninyo at baka naririto ang sagot. Kami ni Nurse Dan ang magbabantay kay Jello. Kailangan ninyong magmadali ni Jules, Lara. Iligtas ninyo ang kapatid mo. Sigurado ka ba sa ginagawa mo, Lara? Oo. Balikan natin ulit ang nabasa natin sa journal kanina. Isang istorya ng lolo mo at ang sabi sa journal niya, inaaral niya noon ang kasaysayan sa likod ng tarot deck at ang mga misteryosong pagkamatay noon sa kanilang bayan. Ang unang nagmay-ari ng deck ay si Esperanza Libay na isang tanyag na manghuhula noong 1955. Ginamit ng mga mayayamang kliyente ang kakayahan niyang manghula para manloko at makapanakit ng iba. At nang ibunyag niya ito, pinagtulungan siyang patayin ng mga mayayamang angkan. Sinunog yung katawan niya kasama yung mga baraha. Bago siya namatay, isinumpa ni Esperanza ang mga baraha. Lahat ng gagamit ng baraha ay babalikan ng sumpa at ang mga kaluluwa ng mga ito mapupunta kay Esperanza. Ang espiritu niyang nakakulong sa barahang ito, Jules. At isang paraan lang upang matalo siya at matigil na ang lahat. Pero hindi nagtagumpay ang lolo mo, Lara. Ayon sa journal, itong tarot cards din na ito ang dahilan kung bakit maaga kayong naulila ni Jello. Nakita ng iyong mama ang cards at ginamit nila to. Alam ko, Jules, the more na dapat hindi makuha ng Esperanza na yun ang kapatid ko. Kailangan din nating mapalaya ang mga kaluluwang biktima ni Esperanza. Dahil nadamay lang din sila eh. Wala tayong kinalaman sa galit niya. Ang mga kaibigan natin, dapat lang na matahimik ang mga kaluluwa nila. Pero, Lara, mag-iingat ka. Ito nung kandila at kutsilyong ipinakuha mo. Jules, salamat talaga sa pagsama mo sa akin dito sa atik ha. Pero, sige, pwede ka nang lumabas. Hindi ka na dapat manatili pa rito. Hintayin mo na lang ako sa labas ng pinto, please. Babalik ako, Lara. O kaya tawagin mo lang ako. Mag-iingat ka, ha? Sisindihan ko ng kandila.
Ayon sa journal, dugo ng tao ang makakapagpagising sa espiritu sa loob ng baraha. Kaya nung unang gabing nakuha ko ang cards, hindi na ito umalis sa akin dahil nabahiran ito ng dugo ko mula sa sugat ko sa nabasag na ilaw. Kailangan ko lang ng patak ng dugo. Napatakan na ng dugo ang mga baraha mula sa maliit na sugat sa palad ko. At ngayon, pwede ko nang tawagin ang espiritu at laruin ang baraha. Kalabanin ito hanggang sa huli kong hininga. Esperanza Libay! Harapin mo ako! Esperanza Libay, harapin mo ako! Sino ang gumambala sa akin? Isang babaeng puno ng dugo ang mukha at mga kamay. Nag-aapoy ang mata niya sa galit. Sino? Ako si Lara. Tapusin na natin ang sumpa mo. Ikaw pala si Lara, ang nagbigay sa akin ng maraming kaluluwa. Lara, sige, isang laro. Kung matatalo ka, mapapasa akin din ang iyong kaluluwa. Kapag ikaw ang nanalo, matitigil na ang sumpa, gaya ng sinabi mo. Laban hanggang kamatayan mo, Lara! Panginoon, tulungan niyo po ako. Para kay Jello. Para sa mga magulang namin. Para kay Lolo Kinamagi, Miles at Lara. At sa lahat ng mga biktima ng sumpa ni Esperanza. Gumagalang ng mga baraha. Bumaliktad ito ng mag-isa. Isa itong babala. Ang hangman na card. Nagbababala ito na nauubusan ako ng oras. Sa bawat baraha mo, Lara, unti-unting manghihina ang katawan mo! Lara, duguan ang mga kamay mo. Tama na! Dapat hindi ka na bumalik dito sa loob, Jules. May tig-isang baraha pa kami ni Esperanza. Malapit na matapos to, Jules. Malapit na. Lumutang ang mga baraha at gumalaw mag-isa. Lumabas ang card na may imahe ng buwan, the moon. Gumapang ang itim na usok sa paligid ni Lara. Ginagapang ka na ng dilim, Lara. Sa akin na ang kaluluwa mo! Lara! Masama ito. Ang pinakakinatatakutan ni Lara. Ang daming gagamba sa paligid ni Lara. Parang naghihintay lang ng utos na Esperanza. May isa pa akong baraha. Hinang-hina ka na, Lara. Hindi mo na kaya. Lalo na ngayong may mga bisita ka. Gagamba? Lumapit sila sa akin. Hindi ko dapat magpatalo. Kailangan bilisan ko na to. Para sa kapatid ko. Ang huli kong baraha. Dasal. Hindi mo ako matatalo, Esperanza. Araw ang imahe sa huling barahan ni Lara. Bigla nagliwanag ang buong paligid. Nagsisimula ng sumigaw at tila nalulusaw si Esperanza sa liwanag. Hindi ito ang
Nasusunog ang mga baraha. Kasabay ng pagiging usok na Esperanza. Jules, tapos na. Ligtas na si Jello. Makakalaya na rin ang ibang kalalawang biktima na Esperanza. Lara! Ate, sa wakas nagising ka na. Isang buong araw ko ng tulog. Hindi na makausap tong si Jules sa kaba. Lara, teka, tatawag ako ng doktor. Wag na, Jules, ako na lang. Para matawagan ko rin si Lola. Jello, ligtas ka. Oo, ate. At nakwento ni Jules yung nangyari. Naniniwala na talaga ako na ikaw ang pinakakulat the best na ate sa mundo. Bolero ka talaga. Sige na, tawagan mo na si Lola. Thank you talaga, Ate Lara. Ano ba yan, Jello? Baka may sakit ka pa. Humalik ka pa sa noo ko. Pero, mabuti na lang. Tapos na lahat ng kaguluhan. Wala na yung sumpa ng tarot cards ni Esperanza. Masayang masaya lang kami na ligtas ka na. Tama rin si Jello. Ikaw ang the best sa lahat. Pero, kapag sa akin, pwede bang pinakakulat, the best girlfriend in the world ang title mo? Wow ha? Girlfriend talaga, ngayong hinang-hina pa ako. Di ka na ba torpe ngayon? Hindi na. At hindi na rin kita pakakawalan pa, Lara. Ano, papayag ka na ba? Will you be my girlfriend? Yes. Finally, naitanong mo na rin.